Ayan, isang magandang araw po sa bawat isa, sa mga nanonood po ngayon sa ating live stream. Tayo po ngayon ay naririto upang pagbulay-bulayan ang 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna akong basahin ang aklat ng Juan, chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon, at tayo po ngayon ay dadako sa ating opening song na pangungunahan po ni Sister Tala, at susundan po ng ating opening prayer. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Romans 5:8, namatay si Kristo para sa atin. Pinatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo. That is the amazing grace of God. Walang ibang nagmahal sa atin kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan
Tayo naman po ngayon ay dadako sa ating pambungad na panalangin. Samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon. Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Lord God, sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa privilege na ito, Panginoon, sa araw na ito na muli, Panginoon, ay kami ay magbubulay-bulay, Panginoon, ng inyo pong pitong huling wika sa krus ng Kalbaryo, aming Panginoong Jesus. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kaligtasan, Lord God, na binigay niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa regalo ng buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa pag-aaral namin ng pitong huling wika, buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Lord God, at maunawaan namin ito, Panginoon, at kayo po ang patuloy, Lord God, na kumilos sa buhay na bawat isang makaririnig, Panginoon, ng inyong pong mensahe sa araw na ito, Lord. We pray, Panginoon, saan man po abutin, Panginoon, ang video na ito, Lord God, kayo pong kumilos, Panginoon, humipo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And we pray, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, na inyo pong mga gagamitin, Panginoon, na magbabahagi ng inyong pong banal na salita sa araw na ito, Lord God. Sa inyo lamang po, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay muling umawit at tayo po ay pangungunahan ni Sister Geneva. At susundan po ito mamaya ng una hanggang pang-apat na wika sa pangunguna ni Sister Belen, Sister Ninay, Sister Lenny at Sister Saling. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon at gawin po nating panalangin sa kanyang awitin.
separate me now. You tore up me. You made a way. When you said that it's done, you tore up me. You made a way. When you said that it's done. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga nakakanood, nakakapakinig po ng mensahe ng huling 7 wika ng ating Panginoon sa krus po ng Kalbaryo. So, mapalad po tayo pagkat lagi po tayong malaya na napapakinggan na alaala ang mga salitang ito ng ating Panginoon. At bilang bahagi po ng aking unang wika na dadalhin sa inyo, binigkas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo na matatagpuan po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 34. At ang pagkakasabi po rito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, ang mga kataga pong ito, nakita po natin, kataga po ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad po, sa totoo lang, mahirap pong igawad sa tao na kung saan tila baga mahirap siyang patawarin dahil sa matinding kasamaan na ginawa sa iyo, di po ba? Pero sa unang wikang ito ng ating Panginoon, mapapatunayan natin na ang ating Diyos ay tunay na dakila ang pag-ibig niya, ang kahabagan niya sa bawat isa sa atin. Pagkat ang wikang ito ng ating Panginoon, ito ay isang wika ng panalangin, paghingi ng tulong sa Amang nasa langit upang igawad ang kapatawaran sa mga tao na nagbigay ng kahindik-hindik na kamatayan para sa ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At habang ang ating Panginoon nga ay nakabayubay po sa krus ng Kalbaryo, dala ang matinding pagdurusa na dapat tayo po ang naroroon sa sitwasyong ito. Nagawa pa rin niyang sambitin na patawarin ang mga taong ito. Ang mga berdugong ito yung mga Romanong sundalo na nagpahirap sa kanya. Ang mga tao na nagsigawang ipako siya sa krus at palayain si Barnabas. Sino ang mga taong ito? Di ba ito yung mga tao na ginawa niya ng kabutihan? Pinagaling sa mga sakit at karamdaman. Mga lumpo na pinatayo niya dahil hirap sila, hindi sila makalakad. Yung mga tao na naghahanap ng himala sa kanilang kalalagayan. Mga tao na binigyan niya ng pag-asa. Subalit ang isinukli nila sa kabutihan, sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang siya ay ipako sa krus. Patayin si Jesus. Ito po yung mga kataga na narinig ng Panginoon sa mga tao na ginawa niya ng kabutihan. Kaya nga sabi ko kanina sa pambungad, tila baga napakahirap magpatawad kapag ganito po yung mga tao na hihingi ng tawad, di po ba? At ang pagpapahirap na ginawa ng mga taong ito sa kanya, habang ang mga sundalong ito, dinala nila ang ating Panginoon doon sa gobernador, sa palasyo po, naroroon na siya ay duraan, sampalin, bugbugin, at koronahan po siya ng tinik. Tanggalin yung kanyang damit at siya po ay sinutan ng balabal, kulay ube. Ito po ay mga matatagpuan ng mga talatang ito sa aklat ng Mateo 27, mga talatang 27 hanggang 31, sa Marcos 15, mga talata po ay 16 hanggang 20, at ang aklat po ng Juan, Kapitulo 19, ang mga talata po ay 2 at 3. Pwede po nating basahin itong mga ito upang maramdaman po natin kung gaano kahirap
ang dinanas ng ating Panginoon para po sa bawat isang makasalanan. Para po sa bawat isa. Kapag ang ginawa ng ating Panginoon, hindi lamang nung kapanahunan nila, hanggang ngayon ang biyaya ng kapatawaran ay tinatanggap pa rin po natin at tinatamasa po natin. Kaya marapat lamang po na ang ating buhay ngayon ay ibigay natin sa Kanya. So nakita natin nandiang hampasin siya sa ulo. Nandiang pagtawanan siya, sampalin siya at gawing katatawanan. Sabi, sino sumampal sa'yo? Ganon ang ginawa nila. Kahiya-hiya ang dinanas ng ating Panginoon. Ganon pa man, hindi pa rin nagkaroon ng pusong mapaghiganti ang ating Panginoon. Sa halip, siya pa rin ay namagitan sa Ama at sa tao. Pagkat siya lamang ang tanging tagapamagitan ng tao at sa Diyos. Dahil ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, ano ang dulot nito sa atin sa ngayon? Ano ang ibig sabihin ng hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? At ano ang epekto nito sa buhay ng tao? Una, wala silang ganap na kamalayan sa kanilang kasamaan. Sila'y binulag ng dyablo. Pagkat kung sana naunawaan nila, kung hindi sana sila binulag ng dyablo, di sana hindi nila ipinako ang Diyos ng kalwalhatian. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 8, nang sabi doon, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyan. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Totoo po yun. Matatalino po yung mga nasa palasyo, yung mga gobernador, yung mga Sanhedrin, yung nasa Sanhedrin, yung mga Pariseo, mga Saduseo, nag-aral po sila ng salita ng Diyos. Subalit wala silang sapat na karunungan. Hindi po nila nakita ito. Binulag sila ng kanilang karunungang makasanlibutan. Kaya nagawa nilang ipako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Binulag sila ng dyablo, pagkat ang dyablo yon ang tanging gusto niyang gawin, ang mawalan tayo ng liwanag ng kaunawaan sa ginawa ng Panginoon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Akala nila tama at matuwid ang ginawa nila kay Jesus. Hindi nila naunawaan ang ginawa nila ay napakalaking pagkakamali at napakalaking kasalanan. Pangalawa, hindi nila kinilala at tinanggap ang Panginoong Hesus, ang tunay na tagapagligtas. Sabi po sa aklat ng Gawa 13, mga kapitulo 13, mga talatang 27 hanggang 28, hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Opo, mga relihiyoso ang mga taong ito. Lagi silang nagbabasa ng banal na kasulatan. Lalo na yung mga propeta, kina Isaias, Jeremias, lahat po yung binabasa nila. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya'y ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y hatulan ng kamatayan. So ganun po, binulag ng kaunawaan nila. Ang kamangmangan nila ang siyang napairal, pagkat ang karunungan nila ay karunungan lamang po ng mundong ito, hindi karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa na naging epekto doon, ang tao ay napalayo at nahiwalay sa Diyos. Sabi sa aklat po ng Isaias 59, mga versikulo 1 at 2, ang sabi doon, na ang ating mga kasalanan daw ang nagsisilbing hadlang upang tayo ay tuluyang mapalayo sa Panginoon, kamuhian ng Diyos. Maging yung ating ang kanyang pakinig sa ating mga panalangin ay nagiging bingi siya dahil sa ating mga kasalanan. At sabi po sa aklat ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. 3:23 ng Roma, ang sabi doon, pagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay kandidato sa kamatayan, sa kapahamakan, doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lahat po tayo. Subalit, ang ating Panginoon, naririyan siyang palagi
humihingi ng habag, awa sa ating Panginoon na tayo ay patawarin niya. Dahil ang tao nagkasala sa Panginoon, tumanggap ng parusa buhat sa Diyos. Ano ang parusang ito? Ito po yung kamatayan. Pagkat sabi ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Totoo po yun. Walang sino man pwedeng magmalaki na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Maging ang kayamanan ng mundong ito. Ano ang mapapala ng tao ang kinman niya ang mundong ito? Ang lahat-lahat, kapangyarihan, kasikatan, kung ang tanging kaluluwa mong nag-iisa mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Wala pong makakatulong sa inyo, sa atin, kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Kahit ng tao, tayo ay makasalanan, ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, gumawa pa rin siya ng hakbang upang abutin tayong mga makasalanan dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating kaluluwa. Ano ang ginawa ng Panginoon? Na nagnanais na ibig niya ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ano ang katotohanan ito? Na ang sinuman na magpapakumbaba sa Panginoon magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa aklat ng Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 4. At sa Kolosas 1:4, ang sabi ron, sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus habang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nasa napakasaklap at kalunos-lunos na kalagayan. Ang puso niya, ang atensyon niya ay nasa tao pa rin. Labis na pagkahabag ang kanyang nararamdaman. At ang kanyang dakilang pag-ibig pa rin, ang siyang nag-uumapaw na darama niya. Ayaw ng Panginoong Hesus na ang tao, tayo, ay maparusahan. Kaya't bumalangin siya sa Ama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang sabi po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tunay na tiniyak ng ating Panginoon na madama natin ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya makikita po natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga katagang punong-puno ng kahabagan, dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ng mga makasalanan. Pagpapatawad ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay naipako sa krus ng Kalbaryo na dapat ay tayo ang tumanggap ng ganitong uri ng kaparusahan sapagkat karapat-dapat lamang tayo pagkat tayo ay mga makasalanan. Yun po, maraming salamat. So isang magandang umaga po sa ating mga kapatid. So ang itatakal ko po today is all about the second word of Jesus on the cross. Sa una pong wika ng Panginoon, ito po ay pagpapatawad. Sa akin naman po ay assurance na kasama natin ang Panginoon. Sabi po sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43, doon na lang po tayo sa pinakawika ng Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa aking paraiso. So sarap pakinggan yung salitang pangako ng Panginoon. Ngayon, isasama kita sa aking paraiso. Hindi siya in the future pa, kundi today talaga. Itong verse na to, nakita natin yung event kung saan pinako si Jesus Christ sa krus. Lord crucified with two criminals. May kasama siyang mga kriminal, pero sa cross, dalawa yung kasama niya. So, alam naman natin na mga Hudyo ay makasalanan. So, yung araw na yon, ito yung event, nakaschedule yung pag-crucify sa kanila. Depende sa mga
kaso na kanilang nagawang kasalanan. Sa krus, makikita mo na maraming kriminal, iba't iba ang kaso. So, makikita mo doon, sa araw na yon yung mga nagawa nilang activities nung sila ay pinatawan ng kasalanan. So, sila ay hinuli, di ba? Pinarusahan. So, sa buong araw, hindi na nga lang natin alam kung buong araw yon yung pagpaparusa sa kanila. So, grabe din yung pinagdaanan ng makasalanan ito. So, sa mismong araw ng schedule ng crucifixion, alam naman natin na si Barrabas ay isa sa mga leader ng Hudyo na gusto nilang palayain para ipalit si Jesucristo. At yun nga ang nangyari. So, nirelease si Barrabas at pinalit si Jesus Christ. So, pag nandun ka sa krus ng crucifixion, di ba parang nakakahiya? So, nakakahiya, andun na yung sakit. Sabi nga, di ba, ito yung best na PDA ni Lord sa ating mga sa ating mga makasalanan. And ito yung best gift niya sa atin, yung salvation. Na even tayo makasalanan, binuwis niya yung buhay niya para sa ating lahat. Every mahal na araw, pinapakita yung kamatayan ni Jesus, kung paano siya binayubay sa krus, kung paano niya naranasan yung physical death. So, nakita natin na grabe rin yung pinagdaanan ng Panginoon kasi mga taong kriminal, di ba, na nakasama niya. So, sinasabi po sa Luke chapter 23, ito na yung event. Sabi po dito nung dalawang kriminal, sabi nung una, pinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Sabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin nga kami. 40, ngunit nagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nga niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, yung sa 43, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito ay very short na anecdote, but so meaningful, lalo na sa ating mga makasalanan. So, nakita po natin sa event na yon na may tatlong tao na nabayubay sa krus. May tao sa kanan at sa kaliwa. Na yung isa is hard-hearted one. Wala siyang puso sa Panginoon. Nireject niya si Lord nung mismong sinabi ng Panginoon na isasama kita. Nireject niya ang Panginoon. Pangalawa po, yung nasa right, is the one who taken to the paradise. Siya po ang naligtas instant nung araw na yun. Pero sabi sa Biblia, wala po silang mga pangalan. They have no names. So, yung dalawang kriminal na yun, maaaring ako or ikaw. Dahil pareho tayo pong lahat ay makasalanan. So, sila, ang ano lang sa kanila ay nahuli yung kasalanan nila. Samantalang tayo, sa dami nating kasalanan ng pagkabata, hindi natin naranasan na makulong tayo. But sila, talagang pinaranas sa kanila yung kasalanan ginawa sa kanila. And then si Jesus, wala naman po sa ating kagaya ni Jesus, yung deity ni Jesus. Hindi naman tayong sasabihin natin na ako ang Kristo. So si Jesus, alam naman natin, siya ay inosente, walang kasalanan. Walang bayad ng kasalanan, siyempre anak siya ng Diyos. So, he live a pure life. So, hindi niya naranasan na magkasala kasi nga anak siya ng Panginoon. Pero bakit kaya na ginusto niya na ipako siya sa krus para iligtas tayong mga kasalanan? So, nakita natin sa dalawang taong yung winak yung isa ang ating Panginoon. Nireject niya ang Panginoon in that minute. So, binulag, sabi nga, di ba, ni Ninang Belen kanina, binulag ng kanilang pananampalataya. Yung pananampalataya nila, binulag ng kalaban. Imbis na maliligtas siya sa araw na yon, pero nineglect niya yung greatest blessings na matatagpuan sana niya is yung makasumpong niya, ang Panginoon makasama niya. Dahil naranasan na niya yung hirap, di ba? So, sayang yung opportunity na makasama niya ang Panginoon. He mocked Jesus
meron siyang guts na sabihin yon sa Panginoon na, di ba, Diyos ka, hari ka ng mga hari, ba't di mo kami ligtas? So, meron pa siyang guts, tapos spiritual blindness, yon. He did not identify the Lord na siya yung tagapagligtas, na magliligtas ng buhay niya. So, wala siyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, pangalawa, meron siyang pananampalataya sa Panginoon, meron siyang reverence sa Panginoon, may faith siya sa ating Panginoon, he fear God, may takot siya sa Diyos. Siguro po, nung kabataan niya, nakita niya, ay yung mga panahon na nakita niya, nagkaroon siya ng opportunity na makita yung kadakilaan ng Panginoon, yung pangalawang tao na tumanggap sa Panginoon sa paraiso. Nakita niya yung himala ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon, yung pagpapakain ng Panginoon sa maraming tao, even na 2 isda at 5 tinapay lamang ang kakainin. Maaring nakita ng tao ito, yung kadakilaan, yung deity ni Jesus, na siya ay Diyos. So nakita ng pangalawang tao. Kaya niniwala siya sa ating Panginoon. Binabantayan niya yung behavior ng ating Panginoon. Kaya nung mga oras na yon, talagang tinanggap niya ang Panginoon. So, sabi doon, 'di ba? Hindi lang ngayon, sabi doon, today you will be with me in the paradise. So, hindi lang ngayon, kundi naranasan niya 2,000 years ago. Hindi na siya naghintay ng mahabang panahon para makasama Panginoon, kundi on that day. So, nakita natin na naging tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi lang doon, siguro, minsan nakikita natin, di ba, na parang, bakit ka na-save yung tao na yon? Bakit kaya tinanggap lang ba niya si Jesus? So, minsan yung good deeds, kala natin nakakaligtas, di ba? Yung paggawa ng mabuti. So, alam naman natin na yung taong ito ay makasalanan, hindi siya gumawa ng kabutihan. Yung tithes and offering, magnanakaw nga siya, di ba? Yung tumanggap pa sa Panginoon. Pero nakita natin na niligtas siya ng Panginoon. So, naggagawa siya ng mabuti sa iba, nagsisimba. Hindi naman siya nagsisimba di ba? Wala nga siyang panahon para sa ating Panginoon Jesus. Naalala ko nung nag-ano po tayo sa Batangas, nag-share ng Word of God. Parang nakita ko na yung mga tao na nag-share tayo ng Word of God, wala silang panahon para kay Kristo. Nagtitiwala sila sa kakayahan nila. Siyempre sa kahirapan ng buhay, siyempre, ikaw kahit magulang ka, isipin mo, naging magulang ako, parang naging mas masipag ako kasi kailangan namin ng nabubuhay para sa mga anak namin. But then, nalungkot ako para sa salvation nila. So, parang wasted sa kanila na magsimba, parang hindi nila, talagang na magsimba sila, magkaroon sila ng panahon para kay Hesus Kristo. Parang sila yung unang tao na nag-reject sa ating Panginoon. So, di ba, napakabuti ng Panginoon pag inaccept mo siya as your Savior on that day. Lifetime, di ba? Lifetime yung blessing, yung blessing na makukuha mo. Ang gagawin mo lang is tatanggapin mo siya sa buhay mo. Ayun yung, di po ba ngayon na ang daming nangyayari sa Pilipinas, ang daming nangyayari sa ibang bansa, andyan na yung giyera. So, yung buhay is life is a miss. Parang buhangin na napakabilis talaga ng panahon. Yung anak ko, parang kapapanganak ko pa lang sa kanya, ngayon 3 years old na siya. Parang kailan lang, napakabilis ng panahon. At ang dami na pong senyales na paparating na yung ating Panginoon. So yun. So, dapat mag-ano na rin po tayo, mag-share na rin. Parang ito na po yung panahon na kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Calvary. Sinare niya, inano niya yung buhay niya, ginamit niya, naging kagamit-gamit siya. So, ngayon yung panahon, alam ko na mga tao sabik na po na i-share natin si Jesus, yung salvation. Huwag natin ipagdamot yung salita ng Diyos sa ating mga kapamilya, sa mga mahal natin sa buhay. I-share na natin si Jesus habang hindi pa po huli ang lahat. So, yun po. Maraming salamat. So, sa ikalawang wika, nakita natin na sinama ng Panginoon ang criminal, even na hindi siya karapat-dapat. So, yun po. Amen. Tayo naman po ay dumako sa pangatlong wika. Paglalakbay sa krus tungo sa pagkalinga. Ayon po kayan kay Juan, chapter 19, 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo roon, sinabi niya sa kanyang ina,
narito ang iyong anak. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang ina. At mula noon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Amen. So sa araw na ito ay ating pong pagnilay-nilayan ang isang napakagandang halimbawa ng pagmamahalan ng ina at ng anak. Isang pag-ibig na walang kapantay at walang hanggan. Ayon po sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 19, talata 26 to 27, masasalamin natin ang pag-aalaga ni Maria, ina ni Jesus sa kanyang anak, at ang pag-aalaga naman ni Jesus sa kanyang ina, pag-ibig na nagsisilbing inspirasyon gabay sa ating buhay. So kung bibigyan po natin ng pansin ang history na ito, ay nangyari po ito sa panahon ng pagpapako ni Jesus sa krus, isang panahon ng matinding pandurusa at kalungkutan, hindi lamang para kay Jesus, kundi pati kay Maria at sa mga kanyang mga tagasunod. Sa gitna ng kahirapan, ang pagmamahal ng isang ina at anak ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanila. Ang mga salitang binitawan ni Jesus ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala sa kanyang ina. Kahit na sa kanyang paghihirap, isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Kung ating pong i-analyze ang mga verse na ito, sabi nga, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo roon, sinabi niya sa kanyang anak, pagkatapos sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina at mula noon ay tinanggap siya sa kanyang tahanan. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga sa pagitan ni Jesus at ng kanyang ina. Hindi lamang ito basta pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina, kundi isang pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Ang pag-aalaga ni Jesus sa kanyang ina ay isang halimbawa ng pagsunod sa utos ng Diyos na igalang at alagaan ng ating mga magulang. Unang puntos po, ang pag-aalaga sa ina sa kanyang anak. Ang pagmamahal ng ina ay walang kapantay. Handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak, tulad ni Maria. Handa siyang tanggapin lahat ng pagsubok, paghihirap para sa kanyang anak na si Jesus. Yan, dito po makikita natin ang dalamhati ng isang ina. Kung maalala niyo po yung picture ng La Pieta, naalala ko po yun nung ko'y bata pa. At pag nakikita ko yun noon, nung kami ay hindi pa Christian, yung magbibisita iglesia ang nanay ko, parang naaawa talaga ako sa mukha ni Maria kasi ang haba na ng baba niya, tapos talagang yung mukha niya parang kakaiba na dahil sa sobrang awa niya siguro sa anak niya sa mga panahon na yun. So dito, masasalamin talaga natin ang pagmamahal talaga ng isang ina sa kanyang anak na hindi kayang pantayan. Kahit tayong mga magulang, mula nang isinilang natin ang ating anak hanggang sa lumaki, hanggang sa nagkapamilya, andun pa rin yung pagmamahal natin na hindi nawawala. Kahit pa sabihin sila ay nasa estado na, mga professional na, pero yung care natin ay the same na kung paano natin sila isinilang sa mundong ito. So ganun po ang pagmamalasakit ng isang ina sa kanyang anak na hindi kayang pantayan. Sabi nga ang isang asawa, kaibigan ay madaling palitan, pero ang ating mga anak, hindi natin kayang iwan sa lahat ng panahon, anuman ang kanilang sitwasyon. Pangalawa, ang pag-aalaga ng anak sa ina. Ang pagmamahal ng isang anak ay isang pagpapakita ng kanyang paggalang at pagpapahalaga sa kanyang mga magulang. Tulad ni Jesus, dapat nating alagaan at igalang ang ating mga magulang kahit na sila ay matanda na o may mga kapansanan. Ayon nga po dyan sa Efesos 6:3, sabi nga, ang ating mga magulang ay dapat nating igalang sa kabila ng kahit na ano man yung kanilang profesyon o ano mang kalagayan nila, lalo na sila ay matatanda na, may karamdaman na, andun dapat yung caring natin. Sabi nga, wag nating gayahin sa panahon na to na marami ng anak ang nakakalimot sa kanilang magulang. Minsan ayaw na nilang alagaan, dinadala sa home of the aged kasi daw mas maganda raw ang kalagayan ng mga magulang doon. Pero parang mali, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga magulang. At sa bawat pagmamahal natin sa ating magulang, nandun yung pagpapala ng Diyos. Dahil yan ang pangako ng Diyos, di ba? Pag tayo nag-alaga ng ating magulang, may kapalit na pagpapala ang lahat ng yun. So, wag po natin kalimutan na kahit matanda na ang ating magulang, o kung ano man ang kanilang sitwasyon sa kanilang buhay, ay aabutin natin sila. Kahit na tayo ay malayo, dapat andun pa rin yung caring natin sa kanila.
Pangatlo, ang kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ang pundasyon ng isang matatag na lipunan. Ang pagmamahalan at pag-aalaga sa loob ng pamilya ay malaga. Ang pag-unlad ng bawat isa, ang halimbawa ni Jesus at Maria ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagkakaisa at pagtutulungan. So sa ating pamilya, meron tayong anak, magulang, at higit sa lahat, yung ating mga magulang ay dapat nating suportahan sa lahat ng mga okasyon. Halimbawa, may mga okasyon, birthday o anuman, dapat nandoon tayo para bigyan ng support ang ating magulang, lalo na kung sila ay may mga problema sa buhay. Higit sa lahat, ang magulang natin ay ating alagaan. Dahil sabi nga, isa lang ang magulang natin. Walang kapalit yan sa mundong ito. Kahit pa anong gawin natin, may magulang tayong dapat tawagin natin. At higit sa lahat, yan ay binigay sa atin ng Diyos upang sila ay ating alagaan at mahalin. Sabi nga, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay hindi kayang bantayan. At si Jesus ay ganun din, sa kanyang pag-aalaga sa kanyang ina, ay hindi mo kayang pantayan yung kanyang pag-aalala sa kanyang ina, lalo na sa mga panahon na yon. Subalit ang katanungan nga ay, bakit kay Juan niya iniwan si Maria? Samantalang meron naman siyang kamag-anak, mga kapatid at ibang kaibigan. Dahil ayon po sa 1:7:5, ng mga panahon na yon, kahit ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. So sa kanyang pag-aalala, alam niyang hindi maalagaan ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, dahil sabi nga, ay hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Maaring ang kanyang ina ay mapahamak lamang sa kamay ng kanyang mga kapatid. Dahil mga panahon na yon, after his death, ang lahat ng mga sumusunod kay Jesus ay hinuhuli ng mga panahon. Alam ni Jesus kung ano maging mangyayari sa kanyang ina. So, bakit nga ba niya kay Juan iniwan? Sabi nga, si John kasi ay the beloved na isang apostol na pinagkakatiwalaan niya. Sabi nga sa John 15:14, sabi doon, kayo'y mga kaibigan ko kung kayo'y tinutupad ang aking mga utos. So si John, ang karakter kasi ni John ay palasunod siya kay Jesus. Isa siyang humble na apostol, hindi siya nagsusuway kay Jesus. Obedient siya sa lahat ng sinasabi kay Jesus. Kaya siya yung tao na pinagkatiwalaan Jesus na para mag-alaga sa kanyang anak. Dahil alam niya na pag si John ang mag-alaga, ito ay poproteksyonan niya tulad ng isang ina. At ganoon din naman si Maria, mamahalin niya si Juan tulad ng kanyang anak. So sa puntong ito, pinapakita dito ni Jesus na sa kabila ng kanyang kalagayan, ay inuuna niya pa rin ang pag-aalaga sa kanyang ina at pagpapahalaga nito. Dahil ito ang isang malaking bagay, sabi nga sa 7 last word, pangatlo ang magulang na kanyang inaalala at ganoon din yung mga kapatawaran sa mga tao na kapaligid sa kanya. So ibig sabihin, ang mga magulang ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat ganoon din tayo. Ipakita natin kung gaano kahalaga ang ating mga magulang dahil ito ay utos ng Diyos na mahalin natin ang ating mga magulang higit sa lahat. Sabi nga, di ba may kasabihan noon, naalala ko na, ang katagumpayan ay ang kabiguan ng isang anak ay kabiguan din ng mga magulang. Pero ang katagumpayan ng mga anak ay masigit ng katagumpayan ng ating mga magulang. So para sa ating Panginoon, katagumpayan niya pag nakikita natin na tayo tumutupad sa ating pag-aalaga sa ating magulang. Kahit ano bang sitwasyon o anumang panahon, lalo na sa panahon na to, kailangan natin ipakita ang suporta natin sa ating magulang at ipakita natin na tayo'y tagasunod ni Jesus. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang dadalhin ko po sa hapong ito ay ang ika-4 na huling 7 wika ng ating pong Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Mateo 27 verse 45 to 46. Sabi po dito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ang Diyos pang magpapala sa kanyang mga buhay at banal na salita. So habang ang Panginoong Jesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, simula tanghaling tapat hanggang sa mag-iikatlo ng hapon. So kung isusuma po natin, ito ay alas 12 ng tanghali
hanggang alas 3 ng hapon at katirikan po ito ng araw. Pero sabi po dito ay nagdilim ang buong lupain at nung mag-iikatlo na ng hapon ay biglang sumigaw ang Panginoong Hesus. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ito po ay sigaw ng nangungulila, sigaw ng naghahanap ng pagkalinga ng Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So bakit po kaya Diyos ko ang sigaw ng Panginoong Hesus ng mga panahong iyon? Ang Panginoong Hesus, alam po natin na siya po ay nagkatawang tao. So ang relasyon po nila sa Ama ay tao sa Diyos. Kaya po Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sigaw ng atin pong Panginoong Hesus. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus upang tubusin ang tao o ang sangkatauhan sa atin pong mga kasalanan. Kaya siya na walang kasalanan ay itinuring po siyang makasalanan. Sabi po doon sa 2 Corinthians, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So hindi po nagkasala ang ating Panginoong Hesus, subalit itinuring siyang makasalanan dahil po sa ating mga kasalanan at tayo naman daw po ay pinabanal dahil sa atin pong pakikipag-isa sa Kanya. So, imbes na tayo po ang maparusahan, imbes na tayo po ang magdusa, siya po ang nagdusa para po sa atin. So, ganun po ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa ating mga tao. Nagawa niyang ialay, nagawa niyang isakripisyo ang Kanyang bugtong na anak para po sa atin mga tao, para po sa kaligtasan po ng lahat. Sabi po dun sa Roma, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay ang Kanyang anak na si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So napakadakilang pag-ibig po ang ipinadama ng Diyos sa ating mga tao sapagkat buhay ang naging katumbas ng pag-ibig na iyon, buhay ng Kanyang anak at hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal na iyon. Pero minarapat po tayo ng ating Diyos. Hindi po tayo kaibig-ibig. Subalit inibig po tayo ng ating pong Panginoon. Sabi po doon sa John 3:16, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sankatauhan o sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pag-ibig po ng Diyos ay walang katumbas na anumang halaga sapagkat buhay ng Kanyang anak ang ipinantubos po sa bawat isa sa atin. So ganun po kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos sapagkat nagawa niyang ialay, nagawa niyang isakripisyo ang kaisa-isa niyang anak para po sa atin. At malugod naman pong inako ng Panginoong Hesus ang atin pong mga kasalanan. Malugod po siyang sumunod at wala siyang kasalanan, subalit itinuring po siyang makasalanan. At dahil sa ang Diyos po ay banal, di ba? At ang ating Panginoong Hesus ay makasalanan noong mga panahong iyon. Dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po siya kayang matingnan o hindi po siya matitigan ng Diyos Ama sa tindi ng bigat ng kasalanan na nakapasan sa Kanyang balikat. Kaya naman po pansamantala ay tinalikuran siya ng Ama. Hindi po siya iniwan, kundi tinalikuran po siya pansamantala. Sapagkat hindi po siya matitigan ng Ama dahil sa dami ng kasalanan na nakapasan sa Kanyang balikat at sa tindi ng hirap na Kanyang nararamdaman noong mga panahong iyon, umasa siya na mayroong sasaklolo sa Kanya. Umasa siya na mayroong dadamay sa Kanya. Subalit, ang Diyos Ama na akala niya tutulong sa Kanya, ang Diyos Ama na akala niyang karamay niya noong mga panahong iyon, ay tinalikuran siya. Marahil hindi lang kirot at sakit ang naramdaman ng Panginoon dahil sa Kanyang mga sugat na natamo dahil sa mga pahirap na ginawa sa Kanya ng mga tao, kundi kirot at sakit ng damdamin sapagkat pinabayaan siya ng Kanyang Ama dahil sa tao siya na mayroong kasalanan at tao siya na may puso at damdamin na nasasaktan. Sa pagtalikod ng Diyos Ama sa Kanya ay labis siyang nasaktan. Kaya sa Kanyang sigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
sigaw ng tao na may puso at damdamin na nasasaktan. Dahil inako ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng sangkatauhan, kaya siya itunuring na makasalanan at dahil ito ang dahilan ng paglalayo nila ng kanyang ama. At tatandaan din po natin na minsan, di ba, tayong mga tao ganun din. Ang kasalanan po natin ang naglalayo sa atin sa Diyos. Di ba, sabi po doon sa Isaiah 59:2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya hindi marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan ng paglalayo ninyo. So dahil sa ating mga kasalanan, kaya pansamantala tinarikuran ng Ama ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay maruming-marumi noong mga panahong iyon. At ito ang nagdulot sa kanya ng labis na paghihinagpis. Sobra siyang nalungkot at sobra siyang nasaktan. At ganun din po tayong mga tao minsan, di ba? Kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, kapag nahihirapan po tayo, akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos, akala natin napakalayo na ng Panginoon sa atin, akala natin hindi na naririnig ng Panginoon ang mga dalangin po natin, pero akala lang po natin, sapagkat ang Diyos ay lagi po nandyan para pakinggan po ang yung ating mga daing. Maaring pinahihintulutan ng Diyos na maranasan po natin anumang hirap natin pong pinagdadaanan para po maalala po natin siya. Isang sigaw lang, kapatid. Sigaw ng saklolo at naniniwala ako na ang Panginoon ay laging nandyan para saklolohan ka. Sasaklolohan ka o saklolohan tayo. Sabi po dun sa Hebreo 13:5, di ba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So ang Panginoon kailanman hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Marahil hinahayaan lang po na maranasan po natin anumang hirap na pinagdadaanan natin para maalala po natin siya. Maging doon sa kanyang salita na hindi mahina ang kanyang pandinig upang hindi niya marinig ang atin pong mga daing. At hindi rin po maiksi ang kanyang mga kamay para hindi po tayo maabot sa ating pong mga pangangailangan. Ang pagtulong ng Diyos ay laging nakalaan sa kanyang mga anak, sa mga humihingi ng tulong at napasasaklolo sa kanya. At lagi nating tatandaan na laging may dahilan ng lahat kung bakit hinahayaan ng Diyos na mahirapan tayo. Sapagkat kung laging maalwan ang ating buhay, di ba, nakakalimutan po natin siya. So anumang sitwasyon ang meron tayo ngayon, nahihirapan man tayo, lagi nating aalalahanin ang Diyos. Lagi tayong kumapit sa Kanya, huwag tayong bibitaw, patuloy tayong umasa, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat walang magulang na kayang tiisin ang Kanyang anak. So salamat sa sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo sapagkat nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng buhay at dahil sa Kanyang pinagdaan ng hirap, nagkaroon tayo ng pag-asa. So purihin po ang Diyos, hanggang dito na lamang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ni Sister May. At susundan naman po ito ng pang-5 hanggang pang-7 wika sa pangunguna ni Sister Jackie, Brother Benji at Brother Dennis. At susundan po ito mamaya panghuli ng benediction ni Pastor Edwin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masupian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos na
Sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, at ngayon po tayo po naman ay dadako sa ikalima sa pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus, ang nauuhaw ako. Ito po ay mababasa natin sa John 19 verse 28. Sabi po dito sa kanyang mga salita, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang pangungusap na ito ay patungkol sa kanyang sarili. Bakit niya ito sinambit? Una, dahil siya ay nauuhaw sa tunay na tubig. Bilang taong tulad natin, siya ay nauuhaw dahil sa hirap at pagod na kanyang naranasan. Subalit, ang ipinainom sa kanya ay alak na may kahalong mira. Ito ay isang uri ng inumin na ipinainom sa mga ipapako sa krus upang maging pampamanhid. Ang mira ay isang uri ng bunga na mabango kung dudurugin, ngunit mapait ang lasa. Ang alak naman po ay pampaampat ng hapdi. Kapag ang dalawang ito ay pinaghalo, ito ay nagsisilbing anesthesia. Tinanggihan ito ni Jesus dahil kailangan niyang maramdaman ng hapdi dahil naparito siya para magdusa, para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Siya'y pinainom ng suka. Ito ay isang pag-alimura at insulto sa kanya. Subalit ito ay kanyang ininom. Siya ang lumalang ng tubig na pinagkaitan ng tubig. Pangalawa, sinambit ng Panginoong Hesus ang nauuhaw ako sapagkat siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya. Ang kanyang pagkauhaw sa Espiritu ay mahirap unawain, sapagkat hindi niya pipilitin ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Siya ay naparito sa sariling Kanya, subalit siya ay tinanggihan ng sariling Kanya. Halimbawa po, siya ay naparito upang iligtas ang bansang Israel, ngunit siya ay di tinanggap. Tayo ba'y katulad din nila na di tatanggapin ang Panginoong Hesus? Madalas na ganyan ang ating ginagawa sa Diyos. Ipinagwawalang bahala natin siya. Ngunit tayo ay nilalang, pinagpala, binuhay at inibig ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating pananampalataya dahil karamihan sa atin ay nabubuhay sa kasalanan. Di dumadalo ng gawain o pananambahan, di nagbabasa ng Biblia, o ikinahihiya ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos na tumubos sa atin. Pangatlo, siya ay nauuhaw sa ating paglilingkod. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon at oras. Kaya sabi po sa Hebreo 10:25, at huwag kaliligtaan ng pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ayon po sa Maranatha Evangel noong January 1976, gumawa sila ng pag-aaral na ganito. Kapag ang Kristiyano ay nabuhay sa loob ng 75 taon, gagamitin niya ang kanyang mga taon sa ganitong paraan. Una, 6 na taon sa pagkain. Pangalawa, 10 taon sa pagtatrabaho. Pangatlo, 23 taon sa pagtulog. At 6 na buwan lamang sa pagsamba sa ating Panginoon. At sabi rin po, at 6 na taon sa iba't iba pa, at
30 taon para sa iba't iba pang mga gawain. May panahon tayo sa ating mga kaibigan. May panahon tayo sa ating hanap buhay. May panahon tayo sa ating asawa at mga anak. Ngunit wala tayong panahon sa paglilingkod sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng paghahandog. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay nababatay sa ating paghahandog o pagkakaloob. Sabi po sa 2 Korinto 9:6-7, ang masaganang paghahandog na may kagalakan ay nagbubunga ng masaganang biyaya. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating paglilingkod sa pagpapakita natin ng mabuting patotoo. Ayon nga po kay Mahatma Gandhi, sabi po niya, hindi ako magiging Kristiyano dahil sa mga Kristiyano. Masakit pong isipin na kung minsan tayo pa yung nagiging dahilan kung bakit ayaw maging Kristiyano ng mga tao. Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, dapat magpakita po tayo ng mabuting patotoo na tayo ay maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Dito po sa 5 huling wika ng Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nauuhaw sa ating pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod. Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ating pong inaalala yung mga salitang binanggit ng ating Panginoon no, sa nung time na siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay nasa sa ika-6 na salita ng ating Panginoon. It is finished. Sabi po sa John chapter 19 verse 29 to 30, a jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. So, nakita natin yung yung talagang paghihirap ng ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo at talagang ramdam niya yung uhaw. At talagang nung naramdaman niya yung uhaw, kahit na ayaw niyang tanggapin yung sour wine na yun para inumin, tinanggap niya na lang dahil sa sobrang uhaw ng ating Panginoong Jesucristo. At doon nga sa sinasabing it is finished no na sinasabi ng ating Panginoon, merong ibang lingwahe no na ang kahulugan din ay it is finished. Ito ay yung tetelestai. Sabi dito, a Greek word meaning it is finished or it is completed or paid in full, famously spoken by Jesus on the cross in John chapter 19 verse 30. It signifies the final perfect accomplishment of his mission, a total victory over sin and complete payment of a debt. So nakita natin no yung talagang ito yung pinaka sa senaryo na nung nasa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, sinabi niya na na it is finished, talagang tinapos ng Diyos no yung paghihirap no na dapat tayo yung magbata no, talagang ginawa yun ng ating Panginoon at inako niya yung mga kasalanan natin para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. And nakita natin dito na talagang grabe yung karanasan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya no kahit pa ulit-ulit natin tong alalahanin kung hindi naman natin isinasabuhay yung yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo is baliwala. Kaya ito yung victory no na dapat magdiwang yung yung mga mananampalataya na tayo ay tinubos sa ating mga pagkakasala. And then meron pang ibang mga iba pang mga word no na naghahalin tulad sa tetelestai. Yung master and servant, noon nakita natin yung ating Panginoong Jesucristo na talagang siya yung na naging huwaran no ng na yung pagpapakumbaba no kahit na siya ay Diyos, ibinaba niya yung sarili niya upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala.
no? At yung ano yung kanyang gawain sa mundong ito ay talagang tinapos niya, no? Sa kabila ng hirap at sakit na kanyang dinanas. Ikalawa, yung priest and animal sacrifices. So nakita natin no na no katulad ni Abraham no nung time na inutusan siya no ng anghel na anghel ng Panginoon na i-sacrifice niya no yung kanyang anak. At nakita natin yung pagsunod doon ni Abraham. No, kaya naman tinulungan siya ng Panginoon na hindi niya totaling i-sacrifice yung kanyang anak. Dahil sa nakita ng Diyos yung kanyang pagsunod, no, nakita natin na na binigyan siya ng hayop na talagang dapat na ialay. It is and it is perfect no yung sacrifice, talagang tinanggap ng ating Panginoon yung sacrifice na yon. And then even yung mga artists no kapag sila ay gumagawa ng kanilang mga pinipinta no kapag ito ay tapos na noon mas nasasabi nila sa kanilang mga sarili, it is complete, no? Complete na talagang nakita natin yung kanilang yung sakripisyo no na talagang makumpleto at mapaganda yung kanilang pagpipinta. And then yung merchant no, yung mga umuutang, no, makikita natin na talagang kapag natapos mo ng bayaran, no, yung mga utang na yon. Tayo din kasi minsan, 'di ba, tayo ay nagkakautang din. Pero pag nabayaran natin 'yon, yung masasabi natin debt paid in full, no, talagang bayad na tayo, wala na tayong pagkakautang. And then ikalima, yung prisoner. So nakita natin no yung halimbawa no kay Joseph the Dreamer nung time na siya ay nakulong no dahil sa bintang na hindi naman niya ginawa, no, kasalanang hindi niya ginawa. No, nakita natin yung sakripisyo niya nung time na siya ay nasa kulungan at nakita natin na hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya naman no, dumating yung pagkakataon na talagang tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin at siya ay nakalaya, no? At hindi lang siya basta nakalaya, siya ay naging katiwala sa kulungan. So, yung yung kanyang pananatili sa kulungan is talagang nabayaran no dahil sa kanyang mabuting gawa, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ganun yung nais ng Diyos no sa ating buhay na talagang maging magandang halimbawa yung ating Panginoong Jesucristo na talagang ibigay natin yung buhay natin para sa Kanya at para sa Kanyang kaluwalhatian. And then sabi sa John chapter 19 verse 30 yung word finish no nung time na nung dadakipin na siya ng mga army no talagang nakita natin yung nangyari sa kanyang mga disipulo is naging scattered sila no at wala silang pupuntahan, hopeless no, hindi nila alam kung saan sila pupunta at anong kanilang gagawin. Pero nakita natin no bago pa dumating yung point ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, meron na siyang comfort, words of comfort sa kanyang sa kanyang mga disipulo at sa kanyang mga pangako. Una, 'di ba doon sa John chapter 14 verse 1 to 14, makikita natin sabi doon sa una, I will prepare a place for you in my Father's house. So bago pa mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo is nag-iwan na siya ng pangako, no? Hindi lang sa kanyang disipulo, kundi maging sa ating mga mananampalataya na nauna lang ang ating Panginoong Jesucristo at ipe-prepare niya yung bahay na ating tutuluyan pagdating ng panahon. Ikalawa, I will come back and take with me. So kukunin tayo ng ating Panginoon, hindi tayo mananatili dito dahil pansamantala lamang yung ating panunuluyan dito sa lupa. Ikatlo, I will do it in my name and I will give it to you. So makikita natin no na talagang kapag tayo ay nananalangin no, kapag binabanggit natin yung in Jesus name,
talagang may power talaga na alam natin na na pakikinggan yun ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon kung ano yung ating ipinapanalangin. Tunay nga na na dakila ang Diyos sa kanyang sa kanyang ginawa. Sabi po sa sa Hebrews chapter 10 verse 10, 12 and 14, sabi sa verse 10, and by that will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So nakita natin dito na talagang inoffer ng Diyos yung kanyang sarili ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya yung kanyang yung kanyang katawan na talagang upang mahirapan, na dapat tayong mahirapan, pero ginawa niya yon para para tayo ay mapagtagumpay natin yung hirap. Sinabi niya rin po sa sa verse 12 ng Hebrews chapter 10, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. So isang beses lang niya ginawa yung sakripisyo na yon. Kaya hindi na dapat na dagdagan pa kasi sa panahon natin ngayon ang daming mga nagpepenitensya, lalo na ngayong magmamahal na araw sinusugatan nila yung mga sarili nila, nagpapapako sila sa krus. So lahat ng yun ay walang kabuluhan sa harap ng ating Panginoon, sapagkat isang beses lang nagsakripisyo ang ating Panginoon at hindi na yun mauulit at hindi yun mababayaran ng ating sariling paghihirap. Sa verse 14, sabi naman niya, for by a single offering, He has perfected for all those who are being sanctified. So tayo ay sinangtified na ng ating Panginoon mula nung tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. So nakita natin nung sinuko natin yung buhay natin sa ating Panginoon, yun yung yung single offering na sinasabi and it is perfected na sa harapan ng ating Panginoon. At tinanggap tayo ng Diyos at inaring walang kasalanan, Kaya sobrang makita natin na napakahalaga talaga ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at talagang tinapos niya yung gawaing itinalaga sa kanya ng Diyos Ama. Talagang hindi siya nagreklamo na kahit na nahirapan siya at talagang lahat na ng mga paghihirap ay kanyang naranasan, pero nakita natin talaga na it is accomplished by Jesus Christ at walang sino mang makakahalin tulad nito. Sabi nga, Jesus is perfect sacrifice, Si Jesus lang ang tanging perfect sacrifice and a perfect redemption ng ating buhay. To God be the glory. Muli po magandang araw po sa bawat isa sa atin. Muli po pagbubulay-bulayan po natin ang ikapito o huling mga katagaan ni Jesus doon sa krus. So kung babalikan lang po natin sa yung mga unang anim na salitang kanyang nabigkas, yung forgiveness, salvation, relationship, abandonment, distress, triumph. Yung pangpito lang po, it symbolizes po yung the ultimate surrender na makikita po natin sa Lucas 23:46. Basahin po muna natin. And Jesus, crying with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, He breathed His last. So ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang tatlong salita, yung Father, yung into your hands, and yung commit my spirit. So mahalaga na maintindihan po muna natin, ano ba yung kaganapan ng mga panahon na bago niya bigkasin yung ikapito o huling mga kataga doon sa krus. Sabi po sa Lucas 23:44-45, babalikan lang po natin ng saglit. Sabi dito, and it was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Verse 45, for the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. So ano ba ang nire-representa ng darkness at nung torn veil or yung curtain? So yung darkness, it symbolizes yung judgment ni God na in God's judgment that fell on Jesus. Si Jesus yung umako ng kaparusahan dahil na dapat ay para sa atin. So at yung torn veil naman, it represents yung veil, torn veil, it represents the presence of God is restored in our lives through Jesus. So yung veil represents the separation of God from His people because of sin. So death, spiritual death. Pero dahil si Jesus, siya yung umako ng kasalanan, siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung torn veil, it represents yung
restoration ng relationship ng tao sa Diyos. So, ang unang salita na pag-aaral natin ay katagang ama. So, Father. So, it symbolizes yung relationship of trust. So, sa pinakamadilim na pagkakataon ng kanyang buhay, nabanggit ni Jesus yung katagang ama. So, kanina siya unang lumapit, mga panahon na siya ay nahihirapan, na panahon na pakiramdam niya siya ay iniwan ng ating Diyos Ama. Hindi niya kinalimutan kung sino yung pinaka may hawak ng kanyang buhay. Ito ay ang kanyang ama. So actually, yung term na Father, Abba Father, sa Jews, ano siya para siya yung unang katagan na bibigkas ng baby. Halimbawa sa atin, halimbawa yung anak ko si Zoe, una niya nabigas, dada, ganyan, dada, mama. So, kumbaga, yung word of endearment nila, at the same time, yung mga unang katagan na natutunan nila habang bata sila. So, in Jew naman daw, yung Abba, yung term nila sa, endearment nila sa father. So, kumbaga, Abba and Ima. Ima naman daw sa nanay. So, bakit? Dahil madaling mabigkas ng bata, di ba? Yung Abba, or, it means, pag sinabing Abba, it means, endearment or more intimate term sa father. Okay? So, ang point lang po natin dito, sa panahon na pinakamadilim ng buhay natin, sino ba yung ating tinatawag? Sino yung ating pinagkakatiwalaan? Diba? Kapag ikaw ay may sakit, sino yung pinupuntahan? Diba? Kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay nasasaktan, nahihirapan, kanino ka nagtitiwala? Sa ibang tao ba, sa sarili mo lakas o sa ating Diyos Ama na nagmamahal sa atin? Alam niyo po ba na sa Old Testament, ang Diyos ay ni-refer as Father only 15 times. Pero pagdating sa New Testament, more than 150 times ni-refer ang God bilang Father in a more personal sense. Okay? Kung bibigyan ko po kayo ng mga example dun sa Old Testament kung paano ginamit ang Father, more on pinapakita doon yung Father as a corporate identity. Kumbaga, bilang Diyos ng Israel, Ama ng Israel, at pangalawa naman, bilang creator or pater, creator. So, and redemptive relationship. So, redeemer. Yan ang tawag nila sa Father bilang redeemer. So, pero pagdating po sa New Testament, shinif ni Jesus yung focus from God being a judge or distant father into, or a protector, into a father in a personal way or more intimate way. Okay? So makikita po natin sa Mark 14:36, sabi niya po dito, Abba Father, all things are possible to you. Please remove this cup from me, however not what I deserve but you desire. So, tinuruan tayo ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama at tayo pwedeng manalangin sa Kanya hindi lang bilang Diyos, kundi bilang siya ay ating Ama in a personal way. Na ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin ay pinapakinggan ng ating mga hinaing. So, doon sa Lord's Prayer, tayo po itinuruan ni Jesus, di ba, na manalangin sa ating Diyos Ama. Kumbaga, in a more personal way. So, the Lord's Prayer, Our Father. So, ginamit niya, inintroduce niya yung paggamit ng Father sa mga panalangin nung panahon ng New Testament. At even sa ating panahon ngayon, kadalasang ginagamit sa panalangin Ama, no? Ama, Diyos ko, or Ama namin. So, kumbaga, pinagpapakita lang dito ang relationship ni Jesus sa ating Diyos ay bilang Ama at Anak. So, mas personal na relationship. So, si Jesus, binreach niya yung gap that was caused by sin, so we can have a relationship with our Father. So, that's the symbol of torn veil. So, and sabi po dito sa Galatians 4:6, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit will call out, Abba, Father. Nung tinanggap mo natin si Jesus sa ating buhay, tayo rin po ay tinanggap natin Diyos sa mabilang kanyang mga anak. Dahil ang nakikita ng Diyos sa atin ay hindi si Brother Dennis na makasalanan or si Brother Benji na makasalanan, kundi nakikita niya sa atin yung mukha ng kanyang anak na Jesus na nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus. So tayo po ay binigyan ng karapatan upang maging anak ng ating Diyos. So, isipin po natin isang bata, no? Halimbawa, si Zia, takot siya kasing mag-swimming. Takot siyang tumalon sa swimming pool. Pero kapag nandoon ako sa swimming pool, kahit gaano kalalim yung tatalon siya dahil alam niya yung sino yung sasalo sa kanya.
So sa ating pong mga buhay din, ganun, kahit gaano ka dark yung ating pinagdadaanan, katulad ni Jesus, pero dahil kilala natin yung tutulong sa atin, kilala natin may hawak nating buhay, tayo hindi mangangamba. Tayo ay magtitiwala sa ating Diyos. Yun po yung unang word, relationship of trust. Pangalawa naman po, into your hands. So, it is the place of security naman, yung kamay ng ating Diyos. So, the hands of God represent His sovereignty and protection sa ating buhay. So, mula dun sa mga nananakit sa kanya, no, ng mga sundalo, yung mga masasakit na salita na naririnig niya mula sa mga taong niligtas niya, nag-move on si Jesus eh. Hindi naman siya nag-murmur na, hindi siya nag-dwell dun sa pananakit ng mga tao, kundi, ang sabi niya, Lord, God, Father, into your hands. Ibig sabihin, alam niya yung kayang gawin, alam niya yung kapangyarihan na meron ng Diyos, kaya siya ay nagtitiwala. Alam niya kung sino may hawak ng kanyang buhay. Hindi lang ito bunga ng pangyayari, kundi parte ng personal na buhay ni Jesus. Alam niyo po ba yung into your hand, I commit my spirit? Ito po ay parte ng normal na prayer or routine prayer ng mga Israelites sa mga panahon na yun. Sabi po sa Psalms 31:5, ito po yung prayer ni David. Into your hands I commit my spirit, you redeem me, Lord God of truth. So kumbaga, naging parte siya ng normal na buhay ng mga Israelites. So sa kanilang daily prayer, daily devotion, nabibigas nila ito. So hindi ito yung biglang nasabi lang ni Jesus during ng mga times na siya ay nakabayubay sa krus, no? Kundi naging parte ng kanyang buhay na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kamay ng ating Diyos. So tayo ba, sa araw-araw na buhay natin, kanina natin ito pinagkakatiwala? Pinagkakatiwala po ba natin ito sa ating sarili? Ay kaya kong gawin to? Or pinagkakatiwala ba natin to sa ating mga mahal sa buhay? Or sa ating trabaho? Na kaya i-provide ng trabaho natin yung ating mga pangangailangan? Diba? Sa panahon ni kayo may sakit, diba kanino ka nagtitiwala? Ang sabi po, ang Diyos ang ating manggagamot. Naniniwala po ba tayo dun, no? Siya ang ating Jehovah Rapha. Kapag tayo na rin nag-iisa, pakiramdaman nag-iisa ka, wala kang kasama, Jehovah Shammah, siya ay lagi nandiyan dyan sa ating tabi. Kung ikaw ay na-stress, naguguluhan sa buhay na ito, ang Diyos ang ating Jehovah Shalom, the Lord is our peace. Pakiramdam mo, nasa panganib ka, Jehovah Ganan, the Lord is our defense. At kilala ni Jesus ang kapangyarihan na meron ng kanyang Diyos Ama. Sabi po sa Isaiah 41:10, dahil sa Jesus, familiar siya sa alam niya sa puso niya yung mga salita ng Diyos. Sabi dito, do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Alam niya yung kapangyarihan na meron ng Diyos. Alam niya yung righteousness ng Diyos. Alam niya yung kapangyarihan na meron ng ating Ama. Kaya siya ay nagtiwala. Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa mga panahon na yun na siya ay nasa krus. Halimbawa, yung mga musical instruments na to, hindi po yung piso lang. Ito ay mga mahal po yung mga ganitong instruments, ha. So, pwedeng 5,000, 10,000, mahal siya. Kung ito ipapahawak mo sa bata, masisira yan. Halimbawa, bumili ka ng bagong laro ng anak mo, no? Ilang araw lang sira na kasi hindi nila alam paano alagaan o ingatan. Pero yung mga to, kung papagamit mo yung mga instruments na to sa mga talagang marurunong, talagang merong malasakit, no, sa paggamit, at talagang inaalagaan nila yung mga instruments na yun, ito ay magtatagal ang buhay. At makakapag-produce sila ng magagandang mga tugtog. In the same way, kung buhay natin pagkakatiwala natin sa ibang tao, tayo mapapahamak. Pero kung pagkakatiwala na sa ating ang Diyos, magagamit ng Diyos sa ating buhay sa kanyang ikalulugod, sa kanyang kalaguran. No? So tayo po ay matutunan po natin na sabihin sa ating mga buhay na, Lord, into your hands, I commit my decision, I commit my love life, no? I commit my career, I commit my health, I commit my family, I commit my salvation. So, yun po. At yung pangatlo naman po, I commit my spirit, the act of surrender. Sa buhay ba natin, na ba yung pinaka-importante? Pera po ba? Mahal ba natin sa buhay? Yung simbahan ba? Diba? Ang pinaka-importante sa ating buhay yung ating spirito. Dahil ito yung niligtas na ating Diyos eh. Diba? Ni Jesus doon sa krus. Na someday na pag tayo ay nawala dito sa lupa na ito, spirito natin makasama ni Jesus doon sa langit. Makasama tayo ng ating Diyos Ama sa langit. At kung bakit tayo
binigyan ng mandate, diba, to win souls and make disciples. Para masave rin ibang tao na sila ay hindi mapahamak. Kumbaga, ito yung may eternal na value sa buhay natin. Hindi yung mga temporary things like yung mga pera, ari-arian. Ito yung nabubulok na nanakaw, inaanay. Pero ang salvation natin, ang ating kaluluwa, ang ating spirito, ito yung precious na pinagbayaran ng ating Diyos dun sa krus ng kanyang buhay. So, ang point po dito, this was a voluntary act ni Jesus. Hindi siya pinatay, kundi pinagkatiwala, binigay niya, sinurrender niya ang kanyang buhay. Kinumit niya ang kanyang kaluluwa ang kanyang spirito sa ating Diyos Ama. Hindi para siya ay mapama, kundi siya ay, kumbaga, pag sinabing commit my spirit, kumbaga sa bangko, magdideposito ka dahil pinagkakatiwala mo yung bangko. Na hindi mananakaw ang pera mo, na ito ay magiging ligtas. Kumbaga, dito rin po, I commit my spirit. We know who we are committing to. Diba yung spirito natin sa ating Ama. So, kumbaga, you cannot commit something very important sa tao na hindi mo pagkakatiwalaan. Tama po ba? Kaya, in-establish mo na yung father, yung relationship na meron siya sa kanyang Ama. At kung bakit siya nagtiwala sa Ama, into your hands. Dahil alam niya yung kakayanan, yung kapangyarihan na meron ng Diyos Ama. Alam niya yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanya. Kaya nagtiwala si Jesus. Kaya dumako siya, kasi ay tumungo doon sa pinaka-ultimate surrender ng kanyang buhay na I commit my spirit. And sabi po dito, halimbawa, kapag tayo nagta-travel, no, halimbawa, sa hotel, meron mga vault na maliliit yan, di ba? Pwede mo iwan doon yung mga jewelries mo. Pwede mo iwan yung anything na very important, or sa bangko, merong safety deposit box. Doon mo iwan yung mga last will and testament, mga ganon. Pinagkakatiwala mo yung importanteng bagay na yun. Dahil alam mo, secured siya sa place na yun. Sa buhay ba natin, sino yung secured place natin? Sino yung safe home natin? Ito yung ating Diyos Ama na nasa langit. Na nagmamahal sa atin, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus, upang pagbayaran natin mga kasalanan, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Pinakita ni Jesus yung example paano natin ipagkakatiwala ang ating buhay sa ating Diyos Ama. Kabila ng ating mga kamalian, ng ating mga kasalanan, tayo handang tanggapin ang ating Diyos Ama. Kaya mga kapatid, huwag tayong magdadalawang isip na ipagkatiwala ng ating buhay sa ating Diyos Ama na nagmamahal sa atin at nagbigay sa atin ng kanyang bugtong ng anak upang mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. And then halimbawa, sa Last Will and Testament po, no, yung pinaka-importanting bagay sa iyo, kanino mo ba siya pagkakatiwala? Sa taong pinagkakatiwalaan mo, no? Tama ba? So, hindi mo ipagkakatiwala ang iyong ari-arian sa alam mong anak mo na gumagastos or nagsusugal. Pagkakatiwalaan mo siya sa anak mo na mapagkakatiwalaan mo or talaga nagmamahal sa iyo, loyal sa iyo. In that same way, ang Diyos natin ay loyal sa atin, nagmamahal sa atin ng tapat. At kaya niyang pag-ingatan ng ating mga buhay. So mga kapatid, yun po yung tatlong salita na ating pong natutunan dito sa huling kataga ni Jesus. Yung Father, into your hands I commit my spirit. Nawa sa ating mga buhay, matutunan na natin na ipagkatiwala ang pinaka-importanting bagay sa ating buhay. Ito po ating kaligtasan. Pagkatiwala po natin sa ating Diyos, dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin ang nagbigay ng ultimate sacrifice para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay dun sa krus. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Inyo pong narinig ang 7 huling wika ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay naganap po sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, sabi niyang ganyan, the most tragic scene in human history is an innocent man dying on the cross, not dying for his crime or sin, but yours and mine. At yung location daw po ng Calvary, sabi nilang ganyan, dito daw po nahayag yung pinakamasamang gawa ng tao. Totoo na si Jesus ay namatay para po sa ating mga sala, para po tayo magkaroon ng kaligtasan. At dito ay nakita natin voluntarily na kung saan ay binigay ni Jesus ang kanyang buhay para po tayo magkaroon ng kalayaan at kaligtasan po sa ating mga kasalanan. Ano ba ang nagawa ng kasalanan sa atin?
Ang sabi po sa salita ng Diyos in Romans chapter 3 verse 23, na tayo ay napawalay dahil sa ating mga kasalanan. We are separated from God because of our sins. Tayo napawalay po sa ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun, ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. Kaya naman po, niloob ng ating Panginoong Diyos na sa pamamagitan o katauhan po ng ating Panginoong Kristo, na tayo po ay mabayaran sa ating mga sala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At hindi siya nanatili sa lugar ng mga patay, sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, siya ay nabuhay na magmuli upang maranasan natin ang tunay na kalayaan mula sa kasalanan at kabayaran ng kasalanan. Ano po ang dapat nating gawin para po makamtan natin ang tunay na kalayaan at kapatawaran sa ating mga kasalanan? Kailangan daw po na kailangan natin kilalanin na tayo pong lahat ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos, pagsisihan ng ating mga kasalanan at talikuran ng lahat ng ito. Pangalawa, kailangan nating sampalatayanan, tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At kailangan din po nating sumunod sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Sa mga oras na ito, kung nais mong ikaw ay mapalaya sa iyong mga sala at sa kabayaran ng kasalanan, ay kailangan mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo. Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Inaamin ko na ako'y nagkasala at humihingi ng tawad po sa inyo. Salamat dahil ikaw ay namatay sa aking mga kasalanan. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka, Panginoon, sa aking buhay. Salamat sa iyong pagpapatawad at pagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tulungan mo ako at turuan na sumunod sa kalooban mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Naway ingatan niya kayo at patuloy na kahabagan at subaybayan. Lingapin kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen.